I-describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo at dito naman ang side ng the person. So, sa side mo, disgrazia, melancholia, anyare, consolante, sorpresa, la donna di servizio, regione, pero ayusin ko lang muna sandali kasi gagawin ko tong thumbnail saka para presentable. Pwede na yan. So, sa'yo muna. Anong current situation mo sa person mo? Well, ang dating kasi break na yata kayo. Ewan ko ang dating sa akin, hindi na kayo nagko-connect na dalawa. Separated na kayo. Separated. May someone dito. Tingin ko may mataas siyang posisyon sa trabaho o sa community. O pwede rin namang nasa health field yung taong to. So, ewan ko kung sino. Pwedeng ikaw o person mo yung nasa health field na trabaho. Pero, more likely, isa o dalawa kayo may trabaho. Yung isa kasi parang genius eh. O kung di man genius, sabihin natin matalino siya. So, iniisip ko, ang field nito, ang IQ, 110 to 130, o who knows, baka nga genius talaga. So, pwedeng, yung isa sa inyo, pwedeng both ay nakapagtapos ng college o lisensyado. So, again, pwedeng manager, supervisor. Kung di man ganun, ganun yung trabaho niya. Mataas si position. O may posisyon. Pwede ring isa sa inyo ay nasa 40 years old. So, medical field, di ba? Sabi ko kanina, medical field o nasa law. Pwede rin ganon. Yung career. Field, nasa law. O involved ay law. Police, attorney, judge. Nasa military. O sabihin natin politiko. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo. So again, may isa dito sa connection na to ay depressed. Nowadays,
So, malamang ikaw yun kasi usually yung mga taong nai-involve sa ganito, spirituality ay naghahanap ng ansa o clarity. Kasi problemado sila. More likely ikaw yun kasi nga sa napansin ko, karamihan sa nanonood ng ganitong klaseng reading, spirituality, astrology, ay, again, may something na gusto nila ng clarity na hindi nila mahanap o makuha sa partner nila. Kaya, ayan, nalalapit sila sa ganito, tarot reading, o kahit anong klaseng divination. So, more likely, ikaw yun. Ikaw yung depressed, in pain, problematic. Kasi, again, more likely, separation yung tinakbo ng reading natin. So, pwedeng ikaw yung in pain dito, sad. Ngayon, punta tayo dito sa person mo, current situation nila ng partner niya kasi ang kwento dito more like magpo-focus tayo sa energy nila kasi sila yung bida dito, hindi ikaw. Pero diniscuss ko rin yung sa'yo para malaman mo kung para sa'yo ba itong reading. Okay, mahirap kasi yung nanonood ka tapos nasa gitna ka na ng reading di pala para sa'yo. OMG, di ba? Kaya maganda na i-discuss din yung side mo. So ngayon, punta tayo dito sa kanila para malaman mo kung ito ba yung reading mo. Hindi. Bukod dito. So, dito, sa kanila naman. Kamusta sila? Ano to? Consulante, Sorpresa, La Donna de Servicio, at Prigione o Prigione. Walang dating may something na dumating sa buhay ng isa sa kanila o pwedeng both na parang unexpected. So, sabihin nating promotion, unexpected gift, good news, in short. So, pwedeng bonus kasi ginagawa ko tong reading ng December 18, 2023 to be exact. Pero remember, ang reading na to ay timeless. So, pag ganitong buwan, di ba, uso o panahon ng bonus o promotion o recognition sa trabaho. So, 13th month pay. Di ba, pwede rin. So, yung iba sa inyo, iba sa kanila. O isa sa kanila, yun na lang. Isa sa kanila, o pwedeng both, ay nakatanggap ng pera o good news nowadays. Kasi itong combination, ang ganda. More like sa trabaho, kasi servisyo to. Good news sa trabaho, pero again, more like bonus to. 13th month pay, parang nagkapera sa trabaho. O again, baka may isa sa kanila na naka-receive ng gift sa bagay. Ay, December ngayon. 'Di ba? So, uso ang gift giving, monita-monito o Christmas party. So, pwedeng kung sa ibang panahon napanood tong reading. Pwedeng nagkaroon ng celebration, birthday, o kung ano man yan, na parang occasion. So, again, mukhang masaya sila. Pero ano to? May prigione tayo, prigione. Kasi ano yan prison. Kaya nga nakatali yung, naka-chain yung lalaki dito. Ano kaya yun? Sabihin natin ganito.
Oo, nagkapera nga, pero baon pa rin sa utang. OMG. Ganon. So, yung connection nila, medyo problematic. Pero, nowadays, may nangyaring good news. Again, baka nagkapera. Pero tingin ko, may problema sila na hindi pa rin nasusolve hanggang ngayon. Although may dumating na good news, pero yung problem nando pa rin. So, sabihin nating utang, baon sa utang. Kung third party to, syempre, problem talaga, di ba? Lifetime problem. Kung ikaw yung original at kasal kayo. So, wala siyang laban. Obligado yung person mo bumalik sa iyo o magsustento. Kasi ikaw yung original, ikaw yung pinakasalan. Kung third party to, literally. So, hindi ko pa masabi kasi kung sino yung original sa hindi. Sa ngayon. Pero dito lagi ang side mo. So, kung dito nag-resonate, more likely, hindi para sa iyo yung reading. Okay? So, again, sila, mukhang may mga problema sila na hindi nila maharap agad. Pero, kahit ganon, nowadays, ay may nangyari na parang good news. Sabihin natin may problem sila. Ang problem ay codependency, financial issues, addiction. Na alam mo yun, di agad-agad masosolve. Anyways, kasi limited time lang ako, 12 minutes na to. Hindi ko na madidiscuss yung kanilang feelings para sa isa't isa. Pero tingnan na lang natin yung future. Ano naghihintay sa future nila. Okay? Near future. Oh, this piacere. Imenio. Oh, ano to? Sospiri. This piacere. Imeneo. Anong naghihintay sa future nila? Well, mukhang magkaka-problem sila sa near future. Hindi sila mag-uusap. Dadaan sa no contact, ghosting, ewan ko. Pero mukhang magkaka-problem sila ng matindi para mag-lead sa problem sa communication. Ewan ko, may umiiyak dito. So, iniisip ko, baka may dumating na parang bad news sa near future sa buhay nila o sa isa sa kanila na parang iiyak, may iiyak. So, pwedeng breakup o violence. Ewan ko, parang may dadating na sad news para umiyak yung isa sa kanila. Pero dahil may Imeneo tayo dito, kasi yung Imeneo ay wedding code. Ano kaya yun?
Um, so, sabi natin kasal kayo. Dahil may involvement ng kasal dito. Maghihiwalay sila kasi sabi nating sampahan mo ng kaso o sasampahan pa lang ng kaso yung partner mo. Wala siyang ibang choice kundi bumalik sa'yo. Di ba? Para hindi siya masampahan. Ganun parang sad news may kinalaman sa marriage. O sabihin natin may engage sila. Halimbawa, hindi kayo kasal. Engage na raw sila. O may engage. Hindi matutuloy yun. Mukhang magbe-break din sila. O pwede rin ang reason bakit hindi matutuloy sa kasal kung sakali man may makarelate ay may isa sa kanila na mag-iiba ng gender o baka iba na talaga, parang may conflict doon sa gender. Ano yun, biglang all of a sudden yung partner, yung isa sa kanila ay biglang nag-transform sa LGBTQ na parang di na sila compatible, against siya sa gano'n, na nag-iba ng gender yung isa, na naging bisexual, o biglang naging lesbian, o ewan ko, pwede rin gano'n, okay? So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo, o ewan ko, who knows, baka gano'n nga ang pwedeng mangyari. Kaya hindi matutuloy yung engagement. O pwedeng ang problem ay fertility. So nalaman baog yung isa o hirap magkaanak na parang na-turn off. Kaya ayun. Maghiwalay kasi gusto nga ng anak. So maraming case actually ang pwedeng mangyari. Pero more like separation. Maghihiwalay sila. So again, maraming pwedeng reason. Pero ang show dito, may someone na iiyak. May bad news na paparating. Na pwedeng mag-lead sa separation. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.